Gustong mabuntis pero kulang ka naman sa folic acid. Ano-ano nga ba ang pwede mangyari sa baby na dadalhin mo kung ikaw ay kulang sa folic acid? Number 1, yung tinatawag natin na anencephaly. So, ano nangyayari doon? Kung ikukumpara nyo itong dalawang picture na ito yung normal at ito yung hindi normal. Sa normal, may kita mo na nag-develop naman ng tama ang kanyang skull, ang kanyang brain. Pero kapag sa anencephaly, may kita mo naman na maliit ang kanyang ulo. At kung titingnan natin ito, pwedeng hindi nag-develop na maayos ang kanyang skull at ang kanyang brain. And another picture na mas makikita mo na kapag ang baby ay wala namang problema, makita mo yung kanyang head, buo siya, may brain sa loob. Pero kapag sa anencephaly, dahil sa hindi nag-develop, kaya makita mo na maliit ang kanilang ulo. Number 2, encephalocele. So ito naman, ayan, ito yung imaging, kung makita mo, ito yung bibig. Ito, ayan. Tapos ito yung brain. Tapos makita mo, dito, merong hindi nag-close dahil ito ay isang klase pa rin ng neural tube defect. And then, merong sac na nakalabas at doon pwedeng mag-protrude yung mga membranes or yung parts ng brain nila. At hindi lang sa likod na bahagi ng skull pwedeng magkaroon ng protrusion or sac. Pwede rin ito sa may part ng frontal, sa may harapan ng muka, sa nasofrontal, sa occipital, sa parietal, at kung saan-saan pa pwedeng magkaroon ng defect. And number 3, yung tinatawag natin na spina bifida. Ito naman ay isang defect din or neural tube defect din sa kung saan nagkakaroon naman ng problem sa spine. So, ito yung itsura ito yung imaging. Ito yung kanyang spine or spinal column. Spine. Tapos, kapag nagkaroon ng defect sa area dyan, pwede magkaroon ng protrusion, kung saan pwedeng lumabas din dyan sa sac na yan, yung membranes or kahit pati yung spinal cord, pwede yan. So, yan yung tinatawag natin na spina bifida. Kaya, importante ang folic acid sa diet ng mga babae na gustong mabuntis or nagpaplanong magbuntis. Kasi dapat, sapat ang ating supply ng folic acid even before pa tayo mabuntis. Hindi lang on the day na malaman natin buntis, saka lang tayo mag-supplement or tama yung diet natin. Marami naman tayong pagkain na pwedeng pagkuhaan ng folic acid. So, kapag ikaw hindi ka sigurado kung tama or balance yung diet na nakakain mo, then better prior pa lang magbuntis ay folic acid supplementation na kayo. Kasi, ang neural tube ay nade-develop sa mga simulang araw ng pagbubuntis ninyo or sa mga unang araw na nabuo ang bata. Doon nagde-develop yung neural tube. Kaya, importante ang supplementation or ang pagkain ng mga pagkain na mayaman sa folic acid. So, sana'y nakatulong, ingat at bawal magkasakit.